hindi pinapalis sa PNP. Ito pa ho. Pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Yung mga pulis ay inorderan po na umalis na po dito sa KOJC compound. Pero Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako po, eto na, latest update tungkol dito sa paghuli sa loob ng tunnel. Kaya Kibuloy, tuloy-tuloy po. Maraming bibigyan po natin ng linaw ngayon. At syempre, itong kasagutan ni General Torre tungkol dito sa pinapalaya sosya ni nitong abogado ng KOJC na si Atty. Torion. Nako po, at bibigyan din po natin ng opinion to, paglilinaw itong pagkatao bilang abogado ni Atty. Torion. Datapuat sa puntong ito, mga mahal kong taga-subaybay, huwag po kayong alis. Meron po akong ipapanood sa inyo at ipapakita, tuklasin po natin ito dahil kakaiba ho ang matutuklasan po natin dito dahil nagpakalat ho. Nauulit ko, nagpakalat ng fake news, fake information itong abogado ng KOJC na si Atty. Torion. Mantakin mo, ang yabang-yabang nito. Sumugod do diyan sa loob ng KOJC. May dalang papel na order ng korte na di mano on the record. Ipapakita ko sa inyo mamaya, ipapanood. Pinagsisigawan, pinagyayabang niya na lumayas ka na dito, PNP, sa pangunguna ni General Torre. Talagang winagayway at binasa po ng sheriff, mga kaibigan, order ng korte. So ibig sabihin dun sa binasa niya na order ng korte ay pag pinalayas ang PNP sa pangunguna ni General Torre ay hindi na uhulihin si Kibuloy. Sino po ang uhuli? Ay kung wala na ang PNP, lahat diyan. Pag sabi niya ganun, palakpakan naman ng mga membro. Talagang gumaganyan. Mga buwang kayo, masisiraan na kayo ng mga bait. Sabi ko nga po sa inyo hindi ako nagkamali sa aking hinala. Dahil napatunayan ko po na ito ay isang abogado. Ayon po dito sa ipapanood ko sa inyo na isang fake information, fake news ang pinakalat nito si Atty. Torion. Datapuat sa puntong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang video na ito. Unawain at panoorin at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Shout out sa iyo, Atty. Torion. Bakit abogado ka ay hindi ka marunong makaintindi? Ganyan ba ang turo sa iyo bilang isang abogado? Na hindi ka marunong umintindi? Alam ko ang tinuturo sa iyo bilang abogado ay para makaintindi ka, ay hindi. Nasaan ang pagiging abogado mo? Buti pa ngay grade 1 nakakaintindi. Ikaw hindi marunong o sinasadya mo lang. Sinasadya mo lang. Nakakala mo ay maluloko mo itong si General Torre. General Torre, shoutout po. Salute, masaludo ako dito kay General Torre. Saka po natin bigyan ulit ito ang pagtatala kay General Torre dahil kita nyo, kahit siya po ay mataas, ang na opisyal ay kasama ho diyan. Nasa field talaga. Hindi po natutulog sa opisina. Okay, baka tayo mapahaba doon. Ito, mga kaibigan, matutuklasan po natin dito na itong abogado ng KOJC ay nagpapakalat ng anumang fake news para lang ho mailigtas at hindi mahuli itong si Kibuloy. Pantaka nyo, palalayasin mo si General Torre at ilang libong pulis dyan. Ikaw lang ang nagpapalayas, hindi ang korte. Eto po. Mahigpit pa rin nakailera ngayong gabi
ang mga naka-full battle gear na pulis sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ compound dito sa Davao City. Sa kabila yan ang inilabas na temporary protection order ng Davao RTC Branch 15 kanina para sa KOJC compound. Kanina, mismo ang legal counsel ng religious group na si Attorney Israelito Torion ang nagatid ng dokumento sa compound. Nakasal sa temporary protection order na dapat alisin ng mga pulis ang anumang inilagay nilang mga barikada o harang sa compound. Oh, maliwanag po mga kaibigan. Nakasaad po sa protection order na galing korte ay alisin po ang barikada. Mga mahal konto kasubaybay. Hindi po pinapaalis si General Torre at hindi pinapaalis sa PNP. Ito pa ho. Pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Yung mga pulis ay inorderan po na umalis na po dito sa KOJC compound. Pero tila iba ang pagkakaintindi ng dalawang panig. Bagay na pinagtalunan ni na Attorney Torion at Police Brigadier General Nicolas Torre III. And proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. So therefore, sa akin po, sir. My turn? Yes, sir. Bago tayo lumayo, you are talking about presence. Ayon pa sa PNP, hindi nakasad sa TPO na itigil ang pagsisilbi nila ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Kaya mananatili raw ang mga pulis sa paligid ng compound. Tanging barriers o mga harang lang daw para malayang makagalaw ang mga miyembro ng KOJC na nais ipaalis ng korte. Diyos ko po, Rodi Santissima Malaberin. Ano ka ba namang abogado ikaw? Pahiya ka tuloy. At pahiya din itong mga membro ng KOJC na sa bagay, ito kagagawan din naman ni General ni Attorney Torion dahil nagpapakalat ng fake news. Kaya palakpakan no sila, nagbubunyi. Panandali ang kasiyahan. Maliwanag o mga mahal kong taga-subaybay. Itong ginagawa na pagpapakalat ng anumang fake information, mali ang interpretasyon na sinasadya ho ito. Nito ni Attorney Torion at nang siya ganun no. Akala siguro ay hindi maintindihan nito ni General Torre. Naku, mas matalino pa sa iyo. Itong si General Torre. Attorney Torion. O kita mo, harap-harapan, binabasa mo ang order ng korte. Buti nga lang at mas matalino ito sa iyo si General Torre. Ang pinapalis yung mga barricade, hindi ang PNP. Ikaw ba ay nananaginip ng gising? Attorney Torion? Ay dapat naman maging fair ka. Huwag kang bilang isang abogado, mayroon po kayong sinumpaan na tungkulin kung hanggang saan lang po kayo magtatanggol. May hangganan po kayo. Hindi pwedeng kaya nga mayroon disbar ay pwede kang i-disbar sa ginagawa mong yang mayroon kang harap na dokumento na binabasa subalit mali ang interpretasyon. Ganyan din yung ibang relihiyon di ba? O itinalahian ng doktrina ni Kibuloy dahil sa mga religion na iba, hindi lahat. Isa po ang ginagamit na Bible, isang binabasa, but minamaliho ang interpretasyon. And religion, related do dito sa ating tinatalakay. Baka ito ang doktrina ni Kibuloy na kahit ang binabasa mo ay intindi mo, mamaliin mo ang interpretasyon. Sinong pahiya? Adi ikaw? Ituloy po natin. Protection order, never it is mentioned that the police stopped the implementation of warrant of arrest against fugitive Kibuloy, and never was it mentioned that we will vacate the premises. Plano rin ngayon ng PNP na maghain ng mosyon para linawin ang desisyon ng Davao Court. Samantala, muling nabanggit ang mga pulis na may na-detect na mga heartbeat at signs of life sa ilalim ng lupa sa KOJC compound gamit ang ground-penetrating radar. We are making focused search. Remember, hindi naman lang sa sini nangyayari yan With the resources, the money that he has, and the time that he has, you connect the dots. Alam niyo na siguro. Alam niyo. Yes, of course. We will not do this unless na very, very convinced kami na nandiyan talaga siya. So mga kaibigan, confident at mayroon po silang batayan
kung bakit talagang porsigido sila na kung paano pasukin itong tunnel at gumagawa po sila ng paraan diyan. Medyo tipid muna tayo dyan kung ano mga informasyon. That is operational matter. Ang maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay tuloy, diretso, dahil wala po sa sinasaad na utos ng korte na patigilid ng operasyon sa loob ng KOGC. Hindi po sinasaad sa utos ng korte na itigil ang pagsilbi ng warrant of arrest. Nakasaad lang ho doon po sa utos ng korte ay yung mga barikada ho. Ipapaliwanag po ulit natin maya-maya. Samantala, nanindigan naman si Pangulong Bongbong Marcos na walang nilabag na batas sa pagpapadala ng maraming pulis sa KOJC compound para hanapin si Kibuloy. The reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. May mensahe rin si PBBM kay Kibuloy at sa mga miyembro ng religious group. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. So maliwanag po mga kaibigan. Naku po, ay kaya tuliro na ito, nagpapanik na itong abogado na ito dahil dito sa naditik na talagang nandiyan sa Kibuloy at sinisimulan na nga ho ang kung paano makapasok sa loob ng tunnel. Ay ginagawa lahat ang paraan para hindi makapasok sa loob ng tunnel. Ba't hindi naman po sila nagiging success sa mga kalukuhan na ginagawa ho? Eto pa ho. Alam mo ba, may paglilinaw ang Korte Suprema. Ang sinasabing protection order na inutos ng RTC ng Davao ay hindi naman daw nagbabawal para magain ng arrest warrant ang mga pulis. Kaya ang PNP magpapatuloy pa rin sila sa paghahanap sa loob ng KOJC compound kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ng mga membro ng KOGC kahapon, no? Ganyan ang ganyan. Tapos nung nalaman ang katotohanan na yung sinasabi ng kanilang abogado ay fake information, fake news, ay sabay luha ho ng napakarami. Iyak. Diyos ko po, Rode, walang nananaig na kasamaan. Magsasaya kayo ay panandalian lang. Nandyan no ang patunay. Mga kaibigan, maliwanag ho dito, tuloy ang operasyon, tuloy ang pag-aresto kay Kibuloy. Hindi ipupull out ang ilang libong puliso diyan. At anytime ho, abangan po natin ang kabang-abang dito. Ay pwedeng mapusasan ho si Kibuloy. Kabang-abang ho din dito kapag napasok na ho ang tunnel na pinagtataguan ni Kibuloy kung ito ba ay susuko. O ano ang gagawin niya. Kabang-abang po ito. So maliwanag ho, tuloy. Ito pong abogado na ito ay isang uri din ng kahanay ng mga abogado. Mantakin nyo? Lulukuhin pa si General Torre? Buti hindi nagpaloko. Hindi lang ho si General Torre ang niloloko nito. Taong bayan, walang respeto ho sa batas ng Republika ng Pilipinas at hindi ho ito sumusunod. Itong abogado ng KOJC sa kanilang sinumpaan kung ano ang dapat lang gawin bilang isang abogado sa uri ng pagtanggol. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye, palapakan.